Daming ganap sa NBA end season tournament today. Davis versus Desmond Bane. Walang takot ang maliit na player na banggain si AD. Under 5 minutes of first quarter, nagsimula ang lahat sa assist ni LBJ. Running layup ni Davis, contested by Santi Aldama. Pabalik na sana kaso hindi nagustuhan ni Davis ang pagharang sa kanya. Double technical foul agad ang tinawag ng referee. Dito na pumasok sa eksena si Desmond Bane para ipagtanggol ang kakampi niya. Pumasok na rin si D'Angelo Russell, hindi para sumali sa gulo kundi para awatin si AD. Marcus Smart may balak patang sumausaw kaso nahuli na. Spurs versus Oklahoma Thunder. Frustrated ang rookie, binato ang bola. Unang technical foul ni Victor Wembanyama sa season na to. Nangyari pa sa NBA in-season tournament. Pagpasok ng fourth quarter, Zach Collins versus Williams naman. Nagkainitan, muntikan pa mawi sa rambolan. Agad naman pumagit na ang referee para awatin agad. Nagsimula ang girian ng dalawang player nang ma-foul ni Collins si Medzik. Biglang napasugod si Williams kaso hindi nagustuhan ni Collins nung bahagyang natulak sa likod. All set ang Thunder laban sa Spurs. Chet versus Wembanyama laban para sa Rookie of the Year. First quarter naging dikit ang laban sa pangunguna nila SGA and Jalen Williams na may score ng 9 points na pa-early timeout. Ang Spurs sa ginawa ni Williams, naiwan ng bantay, easy dunk. SGA nagtala rin ng 10 points. Halos lahat ng score ay galing sa outside shooting. Habang sa Spurs, si Jeremy Sohan naman kumamada ng 7 points and 2 rebounds. Nagtapos ang quarter lamang ng 3 ang Thunder. Second quarter, si Devin Vassell ang tanging bumubuhat sa Spurs. 3-point step back, scored 9 points. Habang si Wembanyama only 28.6 field goal percentage pero nakapagtala pa rin ng 4 points, pumapangalawa kay Vassell. Samantalang 9 players ng Thunder ang nagtala ng score sa pangunguna ulit nila Jalen Williams at SGA. End of second half, Thunder up by 10 points. Third quarter, lumobo pa ang kalamangan ng Thunder sa 25 points. Hirap si Victor Wembanyama na buhati ng Spurs. Fourth and final quarter na, Chet Holmgren gusto pa atang ibaon ng Spurs kaso pumalag si Jeremy Sohan, bagsak ang inabot ng rookie. Gigil na bumango si Chet para bumawi pero niyakap agad ng referee para pigilan. Sa huli panalo ang Thunder, tambak malala ang team ni Wembanyama. Mas malala ang nangyari dito, Warriors versus Timberwolves. Nagkasakala na, Klay Thompson napunit ang jersey. Steph nakapantulog pa, hindi makapaniwala sa nakita. Under 10 minutes ng first quarter, wala pang naitalang score ang bawat kupunan pero nangangamoy ejection na. Sa play na to nagumpisa ang girian nila Klay at McDaniels after missing the 3-point shot by Edwards. Nabadtrip si McDaniels sa pagkapit ni Klay sa jersey niya, umabot sa half court ang hawakan, walang gustong magparaya. Rudy Gobert gusto lang sana umawat kaso tamang hinala si Draymond Green, biglang inundayan ng sakal. Na headlock si Gobert, hindi makagalaw. Nagmamakaawa na si Coach Steve para pakawalan ni Green. Kalbaryo ang nangyari sa Warriors, ubos ang star player lalo't hindi naglaro si Steph dahil sa injury. Green and Klay Thompson ejected na sa game. McDaniels naman sa Wolves. First quarter, takeover mode na ang rookie na si Brandon Podziemski dahil wala nga ang mga star player. Kumamada ng 9 points, 2 rebounds and 3 assists. Kahit kulang-kulang ang Warriors, lumamang pa rin sa first quarter. Bahagyang nakahabol ang Timberwolves sa second quarter sa pangunguna ni Karl Anthony Towns. Mainit ang outside shooting ng big man, scored 11 points. Darius Saric naman ang pumipigil sa momentum ng Wolves. Behind the back dribble and driving layup and one. This time another cutting layup sa ilalim, assist by Looney, easy 2 points at may kasamang pang foul ulit. The veteran CP3 nagambag na rin ng 5 points and 2 assists, lamang ng 5 points ang Warriors after second half. Dito na daan-daan umabanti ang Wolves, walang star player ang Warriors para pigilan ang momentum ng kalaban. Final quarter, tanging CP3 and Darius Saric ulit ang nanguna sa Warriors, scored 10 points in total. Samantala team effort ang ginagawa ng kalaban to secure the lead, sa huli panalo ang Wolves. Lakers versus Memphis, second game ng Lakers sa NBA in-season tournament. Desmond Bane muling sinubukan si Davis but this time butata ang inabot. Dominado ng Lakers ang game hanggang sa fourth quarter dahil na rin sa limitadong player rotation ng Memphis. Wala pa rin ang star player nila na si Ja Morant dahil suspended pa rin, habang si Derrick Rose naman out pa rin dahil sa injury. At nayari pa si Marcus Smart, hindi na pinabalik after magtamo ng injury sa first quarter. Sa huli panalo ang Lakers up by 27 points. 2-0 na ang standing ng Lakers sa tournament na to.